Ang message natin, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay the power of humility. Ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba. Okay, ulitin ko. The power of humility. Philippians 2 verses 3 to 8. Pilipos 2, 3 hanggang 8. Okay, ulitin ko. The power of humility. Ang teksto natin ay masusumpungan sa Philippians 2, chapter 2, verses 3 to 8. Okay. Kung nandiyan na po, babasahin po natin sa Bible ko na Magandang Balita, Biblia. Sabi po dito sa verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Verse 4, pagmamalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Naway, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Verse 6, dahil taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Okay. Sige, no? So, ulitin po natin sa verse 3, diyan sa ating version ng Bible, kasi wala po kasi sa ating laptop yung Magandang Balita Biblia, no? Sabi diyan sa verse 2, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan. Si Apostol Pablo po nagsasalita nito, o nagsulat nito, upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na nagkakaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Verse 3, sabi diyan, na huwag ninyong gawin ang anumang sa pamagitan ng pagkakampi-kampi, sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Verse 4, sabi po dyan, huwag tingnan na bawat isa sa inyo sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. 5, magkaroon kayo sa inyo na pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. 6, na siya'y bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na marapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Last verse. 8, at palibhasay ng sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakumbaba sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan at sa kamatayan sa krus, no? Okay, praise God. So, maiintindihan natin mabuti pa ito kung kayo'y makikinig mabuti. Ang ating title, The Power of Humility, o yung kapangyarihan ng pagpapakumbaba. Now, sa panahon ngayon, mga kapatid, siguro ito'y labis ninyong nakikita sa panahon natin ngayon, ang sukatan para maging dakila ang isang tao ay kung gaano kataas ang narating ng tao. Kung gaano kataas ang narating ng tao, halimbawa, kung ano yung posisyon niya, ito ang tinitingnan ng mga tao sa mundo ngayon. Kung ano ang kanyang posisyon, kung ano yung kayamanan at impluensya ng mga taong yaon, no? Ang mga tao ay na nagkakamit nito, yung mga tao merong ganitong bagay, yung posisyon, mataas ang kanyang posisyon, kayamanan, impluensya, yun yung mga tao sa panahon natin na itong sukatan para masabi nilang dakila ang isang tao, no? Yung mga tao nagkamit ng mga bagay na ito ay
hindi sila masapatan sa kanilang nakamtan, kundi ninanais pa nila hinahangad nila yung pinakatuktok, pinakarurok ng magandang kalagayan. Na ito'y nagpapatunay na ang mga tao sa mga araw na ito ay walang kasapatan. Tama? Kung makikita natin yan sa balita, no? Ang dami mga taong ang yayaman pala, no? Lalo na yung mga naririnig natin ngayon sa balita, no? Marami na silang kayamanan pero naghahangad pa ng mas maraming kayamanan at ayaw nilang umalis sa kanilang posisyon, no? At ayaw nilang hangga't gusto nila sila pa rin yung nandun sa mataas o nakalagay doon sa maluklok na pinakatuktok, no, na magandang kalagayan. Ngunit ang Biblia, ang tunay na kadakilaan ay makikita. Sa Biblia, sinasabi na ang tunay na kadakilaan ay makikita hindi sa taas ng ating narating, kundi sa kababaang loob ng ating mga puso. Ito yung sinasabi sa Biblia. So, napakahalaga ng tinatawag na pagpapakumbaba. Napakahalaga ng tinatawag na humility. At isa ito sa dapat masumpungan sa bawat isa sa atin, sa bawat Kristiyano, na dapat tayo ay mayroon tinatawag na pagpapakumbaba. Now, pag-aralan natin yung nature ng humility o ang kalikasan ng pagpapakumbaba. Ano po ba ang kalikasan o nature ng pagpapakumbaba? Sabi sa verse 3 na Philippians 2, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. Kung tayo po ay merong humility, hindi tayo gumagawa ng anuman dahil sa ating pansariling layunin lang. O dahil sa pagyayabang. Sa halip, sabi diyan, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ito daw po yung tanda ng pagpapakumbaba. Kung tayo daw ay may pagpapakumbaba, ito po ang tanda, itinuturing nating higit ang iba kaysa sa ating sarili. Hindi natin laging tinuturing, hindi natin laging iniisip yung sarili natin. Kaya maraming mga tao na walang kapayapaan ngayon, laging nandun sa tinatawag na awayan o mga bagay na hindi magandang bagay. Kasi parang tinuturing nila na higit siya kaysa sa iba. Pero ang pagpapakumbaba ay nagsasabing mas higit ang iba kaysa sa atin. Naunawaan po ba natin? Dapat ganun daw po ang mindset ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano na lagi natin iniisip may mas higit ang iba kaysa sa atin. At ito ang tinuturo ng Biblia, yung tinatawag na pagpapakumbaba. Pero ang tinatawag na pagpapakumbaba ay hindi pagmamaliit sa sarili. Hindi naman sinasabi na pagka ganun ang mindset mo, ang iniisip mo, yun ang paniniwala mo, hindi naman ibig sabihin na minamaliit mo ang iyong sarili. Kundi, tamang pagtingin sa iyong sarili, ayon sa pananaw ng Biblia at ayon sa pananaw ng Diyos. No? Si John the Baptist, kung makikita po natin sa John 3 verse 30, sinabi po niya sa ating Panginoon, He must increase, but I must decrease. John 3 verse 30. Ang sabi ni Juan Bautista, He must increase. Kinakailangan ang mataas ay sino? Yung sinasabi niyang He dito, walang iba kundi si Kristo. Alam natin na si Juan Bautista, siya ang forerunner ng ating Panginoong Jesus na bago si Jesucristo ay makilala, si Juan Bautista ang humihiyaw. No? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo, sapagkat narito na. No? Ang tagapagligtas. At sinabi niya, He must increase, but I must decrease. Kinakailangan ako ang mababa, at siya ang mataas. Tama? No? May tao kayo magsasabi niyan, na okay lang na ako'y maging mababa. Basta, okay lang na ako'y maging mababa. Siya na yung maging mataas kaysa sa akin. Sa posisyon, sa ilang bagay. No? Pero si Juan Bautista, yan po ang kanyang hinahangad. Hindi niya hinahangad yung spotlight. Hindi niya hinahangad
yung maging bida siya, kundi itinuturo niya ang lahat kay Kristo Jesus na ito ang ating sambahin, ito ang ating parangalan. Walang iba kundi si Kristo. Sabi nga sa Mateo 3, talatang 11, Matthew 3, verse 11, ano sabi niya? Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Ang sabi ni Juan Bautista, siya na pinangangaral ko sa inyo. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, hindi man lang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Nakita po natin, sabi niya, yung sandalyas ni Jesus, hindi ako karapat dapat magdala nun. Magdala lang ng sandalyas, hindi pa niya inaaring karapat dapat siya. Sapagkat sinasabi niya na mas makapangyarihan kaysa sa akin, itong aking pinakikilala sa inyo na walang iba kundi si Jesus. Now, makinig po tayo. Kung walang pagpapakumbaba, darating po yung tinatawag na inggit at alitan. Ano yung pinagmumula ng alitan? Ano yung pinagmumula ng inggit? Pag walang pagpapakumbaba ang isang tao, darating ang alitan at ang inggit. Kaya nga, beware. Maging aware po tayo sa tinatawag na humility, magpakumbaba. Yan po itinuturo ng Panginoon. Ngunit, kung may kababaang loob, kung mababa ang loob natin, kung may humility tayo, magkakaroon ng pagkakaisa at pag-ibig. Siguro lahat naman tayo ay naghahangad ng pagkakaisa, ng unity. Tayong lahat ay naghahangad ng pag-ibig. Pag-ibig o pagkakaisa sa pamilya, sa church, sa community. Di po ba? At ito ay nakakamtan, yung tinatawag na pag-ibig, unity, at yung tinatawag na pagkakaisa, kung merong pagpapakumbaba ang bawat isa. Okay? What is humility? Ano po ba ang tinatawag na humility? Ano po ba meaning ng humility? Number 1, it means thinking of yourself less. Iniisip mo yung, hindi mo iniisip, ibig sabihin, thinking of yourself less. Hindi mo, yung sarili mo, okay na ako maging huli. Okay na ako na hindi maging bida. No? Basta siya na lang. No? Hindi mo iniisip yung sarili mo na, dapat akong una. Diba? Yung mga Pariseo, alam natin, pag sila sa kainan, ano yung gusto nila? Yung pangulong upuan. Alam niyo po ba yung pangulong upuan? Yung mesa, di po ba? Halimbawa, 8 yan, 4, tapos, merong 2 magkabilang upuan. Yung mga Pariseo, dahil tingin nila sa kanilang sarili, sila ay karapat dapat, sila ay matuwid, sila ay banal. Kaya doon sila umuupo lagi. Ayaw nila umupo sa tabi. Doon sila umuupo sa pangulong upuan. Tama? Ibig sabihin, hindi nakikita ang pagpapagumbaba sa maliit na paraan. Pero ang humility is thinking of yourself less. Ibig sabihin, inuturing mo na mas higit ang iba kaysa sa iyo. Dapat ganun tayo. Itinuturing natin, ay, mas higit yun kaysa sa akin. Hindi mo tinuturing na ikaw ang nakahigit kaysa sa kanya. Amen? Tandaan natin, laging may mas mayaman kaysa sa iyo. Tama? Kung sinasabi mong mayaman ka, laging may mas mayaman sa iyo. Huwag natin sabihin, mas mayaman ako dyan. Laging mas maganda sa iyo. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mas maganda ka kaysa sa akin. Diba? Dapat ganun, ituring mo na mas maganda ang iba kaysa sa iyo. Hindi mo yung ikaw nagmamayabang, mas maganda ako sa kanya, ha? Dapat ako meron special treatment kasi mas maganda ako kaysa sa kanya. Mas mayaman ako kaysa sa kanya, kaya dapat ako ang tratuhin nyo ng mas maganda. No? Laging tanda natin, kung ang ating isipan nagsasabi may mas mayaman kaysa sa akin, may mas maganda kaysa sa akin, may mas matalino kaysa sa akin, hindi tayo magmamayabang. Lagi tayong nagpapakumbaba. Amen? Amen? So, ang kababaan ng loob ay hindi kahinaan. Tandaan po ninyo na
na ang humility, ito po ay hindi kahinaan, kundi ito po ay kalakasan na nagmumula sa Diyos. No? Kundi pagkilala na ang lahat ng galing sa Diyos. Kaya lang naman tayo maganda dahil sa Kanya. Kaya lang tayo may ganitong, kaya lang tayo mabait kaya lang tayo naging mabait dahil kay Kristo Nung tayo makasalanan pa, mabait ba tayo? Suplada ka pa rin. Di ba? Nung wala tayo sa Panginoon, ano yung mga ugali natin, hindi maganda. Tama? Pero nung naging Kristiyano tayo, kailan tayo bumait? Kaya hindi tayo dapat magmalaki. Uy, mas matuwid ako dyan. Mas malapit ako sa Diyos kaysa sa Kanya. No, wag natin isipin yun. No? So, tandaan po natin, ituring ninyo na higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Ang tawag dito ay pagpapakumbaba. At gusto ng Panginoon na makita to sa atin na tayo bilang Kristiyano ay marunong magpakumbaba. Si Jesucristo na ating Panginoon, siya, sabi po sa Pilipos 2, siya ay Diyos, pero iniwan niya yung langit at bumaba sa lupa. At nang siya pinanganak dito, nung siya'y maliit, nang siya'y sanggol, pinanganak siya saan? Hindi niya pinili na ipanganak sa palasyo. Hindi niya pinili na ipanganak sa magandang lugar, kundi saan pinanganak ang ating Panginoon? Sa isang sabsaban. Alam niyo po ba yung sabsaban? Kulungan ng hayop. Ibig sabihin, mabaho at marumi. Tama? Pero doon si Jesucristo ipinanganak. Pinili niya yung magpakumbaba. Kaya nga hindi siya pinaniwalaan ng mga Hudyo Kasi ang iniintay nilang Misaya, akala nila yung Misaya na iniintay nila, yung may korona. Yung nakasakay sa gandang kabayo. Kaya nga si Jesucristo ay sinasabi sa Pilipos 2, siya nagpakumbaba, naging tao. At hindi lang tao, kundi naging alipin. Di ba? Kaya nga hindi siya pinawalaan ng mga Hudyo na siya nga ang Misaya. Dahil sa pagpapakumbaba ng ating Panginoon. No? Nauna kay Jesus yung pagpapakumbaba. Pero pagdating niya, nakasakay siya sa isang puting kabayo at meron siyang tawag ito, crown. No? Doon makikita, sa pagmuling babalik ng ating Panginoong Jesus, makikita natin na yung kanyang kaharian, nakasama niya yung kanyang mga mananampalataya, mga anghel, na paparito sa lupa upang lusubin yung mga tao na hindi kumilala sa Kanya. At yung mga taong lalaban sa Israel. Darating yan. Una muna rapture, sumunod, second coming of Jesus Christ. No? So, pero, tingnan po natin yung ilustrasyon ng ating Panginoon Jesus nang siya'y nagpakumbaba. Ano yung pinakamagandang halimbawa? Yung hinugasan niya ang paa ng mga alagad. Sino sa inyo na narito na hindi mo kaano-ano hugasan mo ang paa? Kaya nga mahal yung spa, tawag doon foot spa Di ba? Mahal yun. Kasi pinaka lowest na paglilingkod na gagawin mo sa isang tao ay yung patungkol sa kanyang paa. Yan, si Sister Babes, may parlor yan. Di ba? Mahal. Kasi marumi ang paa, yun ang pinakamarumi sa lahat ng parte ng katawan ng tao. Pero ang ginawa ng Panginoon, nagpakumbaba siya, pinakita niya sa mga alagad, yung pagpapakumbaba, hinugasan niya yung paa ng lahat ng mga alagad. Even Judas Iscariot, na alam niyang ipagkakanulo siya. No? So ano pa? Yung example na pinakita ng Panginoong Yesus sa tinatawag na pagpapakumbaba. Sabi sa Philippians 2 verse 6, no? Bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Siya ay Diyos. Naniniwala po ba tayong Diyos si Jesus? Lahat po ba tayo naniniwalang si Jesus ay Diyos? Amen. No?
Sabi, ang hindi naniniwala, sabi sa Biblia, ang hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos ay, ano tawag daw pagka hindi tayo naniniwalang si Jesus ay Diyos? Ano tawag? Antikristo. No? So yung mga taong hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos ay Antikristo. No? So, bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, kundi nagpakababa, nagkatawang tao. At hindi lang siya nagkatawang tao, kundi naging gaya ng isang alipin. Namuhay na isang alipin at namatay sa krus alang-alang sa atin. Nakuha po ninyo kung gaano mapagkumbaba ang ating Panginoon? Ang ibang narito, nung kayo pinanganak, nasa kwartong aircon. Sa kayo pinanganak, sa St. Luke's. Sa kayo pinanganak, sa Castro. Ang gagara ng mga ospital. Ang mamahal. Pero si Jesus, sa isang pasabsaban. Nang siya'y narito, sabi niya, naparito siya sa libutan upang maglingkod, hindi paglingkuran. Tama? Pinaglingkuran niya lahat ng tao. So, una, pagpapakumbaba sa kanyang pagkatao. No? Si Jesucristo ay nagpakumbaba sa kanyang pagkatao. Si Jesus ay Diyos ng langit at lupa, pero ipinanganak sa isang sabsaban. Pero nagkatawan tao at namuhay na isang alipin. Hindi maganda ang bahay niya. Tama? Ano yung trabaho ni Jesus nang siya ay bago mag-ministry? Ano yung trabaho niya? Siya ay isang karpintero. Tama? Tagagawa lang ng bahay, tagagawa ng bangko, tagagawa ng lamesa, tagagawa ng kama, karpintero siya. Hindi niya pinili yung marangyang buhay nang siya'y naparito sa sanglibutan. No? Nagpakumbaba siya sa kanyang pagkatao. Pangalawa, nagpakumbaba siya sa kanyang paglilingkod. Sa John 13:14 to 15, na sinabi ko nga kanina, na hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad, na isang gawain para lang sa isang alipin. Gawain to ng mga alipin, yung pag-uugas ng paa. Ang Israel ay kilalang-kilala sa kultura nila na malinis. Pagpapasok ka ng bahay nila, no, bawat Israelita, sa bahay nila, sa pintuan nila, merong bangado ng tubig. Kasi kung ikaw ay bibisita sa bahay ng isang Israelita o ng isang Hudyo, kinakailangan maghugas ka ng sandalyas mo, maghugas ka ng paa mo. Hindi ka pwedeng pumasok na marumi ang paa. Dahil noon wala pa naman sasakyan di ba? So ang mga tao noon, lakad lang. Madalas sila ay naglalakad sa desyerto. No? So marumi ang paa, maalikabok. No? Yun ay gawain lang ng mga alipin. At kung mayaman-yaman ka, may taga-ugas ng paa mo. Sinong taga-ugas ng paa ng bisita? Yung mga alipin ng may-ari ng bahay. Tama? So, pero si Jesus, gawain nyo ng isang alipin, pero ginawa ng Panginoong Jesus. No? Pangatlo, ang pagpapakumbaba sa kanyang pagsunod. No? Siya'y sumunod sa ating Ama. Sabi sa Philippians 2 verse 8, siya ay naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, maging kamatayan sa krus. Naging masunurin si Jesus. Mahirap po ba na ipako sa krus? Mahirap. Ang mga tao nun, pag nalaman na ikaw ipapako sa krus, ikaw na ang pinakamasamang tao. Naging pinakamasamang tao si Jesus para sa atin. Dahil gusto niya na siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. Bakit? Hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Tama? Walang sino man tao, kahit gumawa pa siya ng maraming kabutihan, kahit linggo-linggo nasa simbahan pa siya, kahit lagi siyang gumawa ng mabuti, hindi siya maliligtas. Dahil walang taong nakasunod sa kautusan. Tama? Kaya kinakailangan ng bawat tao ang kaligtasan, ang Savior. At si Jesucristo ang tanging tagapagligtas. Kaya ang ginawa niya, naging masunurin siya sa sige po, Ama, ako na po pinadala niyo sa lupa. Ako na po ako
pako ng kasalanan ng mga tao upang hindi tayo mapahamak, upang hindi tayo pumasok sa impyerno. Kaya si Jesucristo nagpapako sa krus. Alam niyo kung hindi si Jesus napako sa krus at nabuhay na muli? Wala. Lahat tayo pupunta sa impyerno. Tama? Tama? No? So, naging masunurin siya sa ating Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Okay. So, tandaan po natin, bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. No? Pag malakas ang bagyo, di po ba, halimbawa, signal number 4, meron tayong alam na signal number 4, no? Pag malakas ang bagyo, ngayon po may bagyo, di ba? Tama po ba, may bagyo? Sabi, dating daw ay linggo. Sabi ko, Lord, sana wag naman pong umulan. Kasi maraming maapektuhan pagka umuulan, ano? So, kanina madilim-dilim ng bandang 5. Pero salamat sa Panginoon, umaraw na ngayon, no? Kapag malakas ang bagyo, maraming matatayog na puno ang nabubuwal. Tama po? No, nabubuwal, halimbawa, puno ng mangga, puno ng duhat, puno ng kayumito. Madaling mabuwal yan. Pag malakas ang bagyo, nabubuwal. Pero tingnan nyo yung kawayan. Yung kawayan na mataas, yung puno, kawayan, punong kawayan, ang kawayan ay matibay na puno. No? So ano ang kawayan? Nanatiling siyang nakatayo. Sa tingin nyo, bakit ang puno ng kawayan ay nanatiling nakatayo kahit malakas ang bagyo? Nagbagsakan na yung ibang mga puno, pero siya nanatiling nakatayo. Sa tingin nyo, bakit? Ha? Tama. Dahil ang kawayan, siya lang yung punong marunong yumuko. Tama? Tayo din naman. Kung marunong tayo magpakumbaba, marunong tayong yumuko, hindi tayo madaling matibag pag dumating ang mga bagyo sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Sapagkat marunong kang yumuko, marunong kang magpakumbaba. No? Ito'y kalooban ng Diyos. Dahil ang mapagmataas ay madaling mabuwal. Tandaan niyo yan. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Kung tayo mapagmataas, madaling mabuwal. No? So madaling mabuwal, ngunit ang mga mapagkumbaba ay tatayo. No? Tatayo. Tatayo ka pa rin kahit sa gitna ng bagyo. Amen? Okay, pang-apat, why do we need to be humble? Bakit kailangan natin magpakumbaba? No? Okay, number 1, why do we need to be humble? Number 1, humility honors God. Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Gusto mo bang maparangalan ang Diyos sa buhay mo? Magpakumbaba ka. No? Hindi karuwagan yung pagpapakumbaba. Hindi kabaklaan ang pagpapakumbaba. Dahil akala ng iba, lalaki ako, dapat, yun, may sinabi sa akin masama yun, yung tao na yun. Humanda siya, susugurin ko siya. Hello? Hello? Magpakumbaba tayo. No? Ipag-pray mo. No? Lahat tandaan natin, nabibigyan ng karangalan ng Diyos. Pero yung mga tao mapagmataas, hindi marunong magpakumbaba, hindi nila nabibigyan ng karangalan ng Diyos. Pero magalak ka. Huwag mo sabihin, wala ka. Huwag mo sabihin, tatamlay-tamlay ka. Huwag mo sabihin, dungo ka dahil hindi ka marunong lumaban. Ang tunay na lalaki, hindi lumalaban, kundi nagpapakumbaba. Tama ba ako? Tama po ba? Yung mga lalaki dyan, huwag tayong sisiga-siga, lalo na Kristiyano tayo. Amen? Magpakumbaba tayo. Lahat ng bagay nakukuha sa mabuting usapan. Sa magandang usapan. Mapapahiya pa nga sila eh. Tama? Kung may mga taong lulusob sa'yo, kung may mga taong naninira sa'yo, kung may mga taong gumagawa ng chismis sa'yo at hindi naman totoo, pero ikaw tahimik ka lang, wala kang ginagawa, nabibigyan mo ng karangalan ng Diyos. Pero kung lulusubin mo siya, kung siya'y kukumprantahin mo, tandaan mo, may mga taong ayaw, ibig sabihin, hindi mo pwedeng komprontahin kasi hindi siya tatanggap ng kamalian.
May mga taong ganun. Tama? Ako ang tama. Kahit mali siya, tama pa rin siya. Hindi mo mapapatahimik yung taong ganun. Di tumahimik ka na lang. Pag-pray mo na lang. Tama? No? So, tandaan po natin, no? Mabibigyan natin ng karangalan ng Diyos kung tayo ay mapagkumbaba, no? Sabi sa James 4 verse 10, Santiago 4, talatang Gs, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. No? Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos at itataas ka niya. Totoo ang salita ng Diyos, hindi siya sinungaling. Kung marunong tayo magpakumbaba, itataas ka ng Diyos. Amen? Amen. No? So, kinakailangan magbigay tayo ng karangalan sa Diyos. Oo, may mga tao na ganito ang sasabihin sa'yo, ganito ang sasabihin sa'yo, pero okay lang, cool ka lang. No? Tahimik ka lang. Pero, nabibigyan mo ng karangalan ng Diyos kung hindi ka gaganti. Tama? Ang sabi nga, ang isang tao na gumanti sa isang taong masama, mas masama pa siya kaysa sa kanya. Yung ginantihan pa niya. Tama? Yun ang sabi ng Biblia. Number 2, humility brings unity. Ang pagpapakumbabang puso ay nagbubuklod. Brings unity. Sino pinagbubuklod ng humility? Pinagbubuklod niya ang pamilya. Pinagbubuklod niya ang church, iglesia. Pinagbubuklod niya ang komunidad kung merong pagpapakumbaba. Tama? No? Magkakaroon ng unity sa pamilya. Pero kung lahat matataas, kung lahat nagsasabing, ako ang tama, siya ay mali. Pero yung sinasabihan mong mali siya, sasabihin din niya, siya, kayong mali, kami ang tama. Wala nang katapusan yan. Pag lahat kayo sinasabi niyo, kayo ang tama. Tama po ba? Tama po? Oo, wala nang katapusan yan. Kaya ano mangyayari? Wala. Walang maaayos na gulo kung walang nagpapakumbaba. Hindi karuwagan ang pagpapakumbaba, kundi ito ay character na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. No? So, ibig sabihin, kung gusto natin magkaroon ng unity sa pamilya, unity sa iglesia, unity sa komunidad, matuto lahat tayo magpakumbaba. Hindi po sila nagpapakumbaba Hindi po niya ako binabati. Meron ba dito? Magkakasama dito tayo. Ngayon, nandito kayo. Tapos hindi man kayo nagbabatian. Meron ba dito? Hindi kayo nagbabatian? Ha? Hindi. Wala, sabi ng isa. Hindi natin alam, di ba? Kung meron man dito, sasabihin ko sa inyo, kung meron man dito, may kagalit kayo, meron hindi nagbabati sa inyo, wag mo nang isipin siyang may kasalanan, dapat siyang unang bumati. Di ba ganun ang katwiran natin? Siya may kasalanan, siya ang unang bumati. Hindi naman niya iniisip na may kasalanan siya. Iniisip niya, ikaw ang may kasalanan. O di hindi na magbabatian. Pangalawa, wag mo iisipin na mas matanda siya. Dapat ako ang lumapit siya sa akin kasi mas matanda siya. Wag na natin isipin wag na tayong magbilangan ng edad. Kahit mas bata sa'yo, pero kung ikaw ang nakakaunawa, ikaw ang mayroong pag-ibig ng Diyos, ikaw na magpakumbaba. Hindi lahat na nagsasabing sorry, patawad. Hindi lahat na nagsasabi ng sorry ay may kasalanan. Kundi gusto lang niya ng kapayapaan. Amen? Gusto niyo po ba ng kapayapaan? Gusto po ba natin ng kapayapaan? Kung gusto natin ng kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa komunidad, kapayapaan sa iglesia, magpakumbaba tayo. Kahit hindi ka may kasalanan, pwede ka magsabi ng sorry. Alam nyo, salamat sa Diyos. Kung kayo isang Kristiyano at narin sa iyo si Kristo Jesus sa puso mo, hindi mahirap sa iyo magsabi ng sorry. Ilang taon sinabihan ko ng sorry kahit wala akong kasalanan. Pero yung pag-sorry ko ay naging dahilan para magkaayos kami. Napayapa siya, napayapa ako. Tama? Ibig sabihin, wala nang problema. Bakit? May nagpakumbaba. Pero kung walang magpapakumbaba at magtitigasan kayo, pumuti ng uwak,
umitim na ang tagak, di ko yung babatiin. Hanggang nagpantay na yung kanyang paa, namatay siyang may kagalit. At do you think na papapasukin ka sa langit kung meron kang hindi mapapatawad na tao? Hello! Magpatawad tayo. Tayong gumawa ng paraan para maayos ang problema. Lalo na kung pampamilyang problema yan. Kung ikaw ay Kristiyano, kung nasa iyo ang Panginoong Hesus, okay na kung natapakan ka. Okay na kung ano yung masasakit na salita na sinabi sa iyo. Pero ang nagpapakumbaba, tandaan nyo, sabi ng Biblia, itataas ng Diyos. Mas pagpapalain ng Diyos ang mga mapagkumbaba. Amen. 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 Hindi ko to salita to ng Panginoon. Ano sabi sa Ephesians 4 verse 2? Epeso 4, talatin 2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. Sa Tagalog, kayo'y magpakumbaba. Mahinahon, matyaga. No? Magpakumbaba at kaamuan na may pagpapahinuhod na nagbabatahan kayo sa pag-ibig. No? Magpakumbaba, mahinahon, matyaga, mapagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So, dapat ang hangarin natin ay pagpapakumbaba at hindi away, kundi pagkakaisa. Pag hindi naayos yung conflict, alam nyo, kung may conflict kayo ngayon sa inyong pamilya o sa iglesia, kung may conflict ngayon, kakatandaan nyo na yan na hindi kayo nagbabati. Pati mga anak nyo, no? Ang tahitahimik, mga bata, lalaki rin yan na kagalit ng kaaway ninyo. Kasi nakikita kayo, hindi kayo nagbabati. Tama? Tama? Sabi sa prophecy, ang dami nagpa-prophecy ngayon sa September 23. Ano na ba ngayon? September 21. Sabi September 23 o 24, magra-rapture na. Sabi nung mga nagpa-prophecy sa Bible, no? Hindi natin alam. Pero naniniwala tayo na walang nakakaalam sa pagbabalik ng Panginoon. Pero sinasabi nila, ilang mga propeta yun na nagsasabi na darating daw. Okay, sabihin na natin, kung totoo man, September 23 o 24, darating ang Panginoon, do you think na mararapture yung may kagalit? Nang tagal-tagal na yung problema ninyo, hindi pa nyo inaayos? Do you think makakasama kayo sa rapture? No. Tama? Tama po ba? Kasi sa lahat, ayaw ng Diyos yung hindi tayo nagpapakumbaba. Sabi yan, huwag nating hangarin ang pag-aaway-away kundi pagkakaisa. Number 3, humility attracts God's favor. Kung tayo daw ay mapagkumbaba, na-attract nito yung pabor ng Diyos. Santiago 4, talatan 6. James 4, verse 6. God opposes the proud, but giveth grace to the humble. Ino-oppose niya, galit siya, sinasalangsang niya yung mga taong mapagmataas. Pero, nagpapakita siya ng pabor sa mga mapagkumbaba. Amen? Dapat tayo mapagkumbaba kasi papaboran ka ng Diyos. Kung si Jesus ang judge, ito nagmamataas, ito nagpapakumbaba. Sino kakampihan ng Diyos? Sino papaboran ng Diyos? Ang papaboran niya, yung nagpapakumbaba. Amen? So magmadali tayo, magpakumbaba na tayo. No? Dahil ito ay nag-a-attract ng favor ng Lord. Pag binigyan ka ng pabor ng Diyos, lahat ng pabor ibibigay sa'yo. Kalakasan ng katawan, magandang buhay, biyaya't pagpapala, ibibigay sa iyo ng Panginoon kung marunong tayo magpakumbaba. Number 4, humility exalts us in God's time. 1 Peter 5 verse 6, sabi, humble yourself therefore under the God's mighty hand, and He will exalt you in due time. Kung marunong daw tayo magpakumbaba, itataas tayo ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang oras. May panahon, may mga season.
No? Tandaan niyo yan. Hindi ako may sabi niyan. Biblia may sabi niyan. Sino exalt niya? Sino itataas niya? Yung mga mapagkumbaba. Number 5, ang humility ay pagpapala ng Diyos. Ito ay pagpapala ng Diyos. Ang nagpapakumbaba ay tataas ng Diyos. Yun uli, no? Ito ay pagpapala ng Diyos. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyo kung ikaw ay mapagkumbaba. At pang-anim, pagiging mabuting patotoo. No? Sa mundo ng punong-puno ng kayabangan, maraming tao ngayon mayayabang. Sabi sa Timoteo, sa huling panahon, ang mga tao daw ay magiging maibigin sa salapi. Ang mga tao daw ay magiging mayayabang. So sa mundo ngayon, punong-puno na ng kayabangan. No? Ang pagkapakumbaba, tandaan po natin, ang pagpapakumbaba ay larawan ni Kristo. Ang nakikita sa atin ay si Kristo dahil si Kristo Jesus ay mapagkumbaba. No, kaya hindi kahinaan ng pagpapakumbaba. Kung tayo marunong magpakumbaba, nakikita sa atin ang larawan ni Kristo at hindi yung larawan ng mundo. Diba, pagka mag-ano kayo ng Facebook, makikita niyo yung mga tao, ano pinopost nila? Yung mga pagkain, masasarap na pagkain, pumunta sila sa ganito, pumunta sila sa ganitong lugar, no? Tama? No? So, ibig sabihin, ano ba ang dahilan? Bakit ganon? No, hindi natin alam. Pero karaniwan sa mga tao na pinagmamayabang nila yung narating nila. Tama? No? So, ibig sabihin, makita sa ating pagpapakumbaba, ito ay larawan ng ating Panginoon. Panghuli, how to walk in humility. Paano tayo magiging humble? Ano ba ang paraan? Ano po ba ang sikreto para maging humble po ako? No? Humble na ba tayo? Kung hindi pa tayo humble, number 1, itong dapat natin gawin. Look unto Jesus. Tingnan natin si Jesus. He is the ultimate example of humility. Si Jesus lang tingnan natin. Si Jesus, Diyos ng mga Diyos, pero pinila niya na sumilang sa isang sabsaban. Hindi siya naging bossing dito sa mundo, kundi siya'y naglingkod sa mga tao. No, tingnan natin si Jesus. Punong-puno siya ng pagpapakumbaba. Pangalawa, recognize that apart from God, we are nothing. John 15 verse 5, kung wala ang Panginoon, wala tayo. Dahil lahat ng mga bagay na nasa atin, bigay lang ng Diyos yan. Tandaan natin, kung meron kayong may mga bagay kayo na nariyan sa mundo na pwede ninyong pagmayabang, pero lagi niyong iniisip, Lord, alam ko, galing to sa'yo, kaya bakit ako magmamayabang? Tama? Hindi natin dapat pagmayabang, kundi pasalamatan natin ang Diyos. Sa Kanya galing yan. Walang bagay na meron tayo ngayon na hindi natin tinanggap. Kaya meron tayo ngayon dahil yan ay biyaya ng Diyos, binigay ng Diyos sa atin. Hindi dahil mautak ka, hindi dahil talino ka, hindi dahil madiskarte ka. Diba? Nandun na yun eh. Pero sa lahat ng yun, sino may bigay nun? Ang Diyos pa rin. Tama? No? So, sa Diyos lagi ituro natin ang papuri, pasasalamat. Kaya lang ako meron ganyan dahil sa Panginoon. Tama? Kung kayo nag-post ng ganito, thank you Lord. Salamat, pinupuri mo ang Panginoon. Sa Diyos, kinikilala mo, sa Diyos galing lahat yan. Tama? Sabi ng asawa ko, nung bumili kami ng bagong sasakyan, huwag niyong ipopost sa... Sabi niya, huwag mo yung pupos ha. Dahil di ba, usang-usap pag may sasakyan, may susi, di ba, no? Mami, huwag mo ipupos ha. Hindi ko nga ipupos. Alam ko, utang naman ito eh. Ba't ko ipupos? Diba? Tama, no? Una sa lahat, alam nyo, pagka nangutang ka, biyaya pa rin yun, pinautang ka. Hindi lahat ng gustong makakuha ng sasakyang bago hindi lahat ng na-aaprubahan, tama? No? Kasabi ko, kahit utang, praise God, salamat sa Panginoon. Di ba? Amen? At naniniwala ko, bibigay ng Panginoon yung mga bayarin namin buwan-buwan. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi ako nahihiya. Sinasabi ko,
pag ganito, sinasabi ko, dahil hindi tayo dapat magmayabang. Lagi natin pinopoint sa Lord, Lord, thank you, binigyan mo kami ng bagong sasakyan. Kasi yung sasakyan namin luma, yung Adventure. Ilang taon na yun, Daddy? 10 years na sa amin yun. At ang mahina na yung aircon, kaya kumuha kami ng bago. Praise God. Salamat sa Diyos, di ba? So lahat ng bagay, pagpasalamat natin sa Diyos. Kung maganda ang bahay mo, pagpasalamat mo, si Lord pa rin may bigay niyan. Tama? May negosyo kang bago, may negosyo ka. Salamat sa Diyos. Binigyan kayo ng magandang negosyo. Sa Diyos pa rin galing yan. Lahat ng mga binigay sa iyo ng Panginoon, ingatan niyo yan. Tama? Tama? Kung binigyan ka ng pagpapala ng Diyos, bigay yan sa iyo ng Diyos. Ingatan mo. No? Huwag kayong gagawa ng mga bagay na hindi tama. No? Kasi may mga nagkaroon lang ng konting pera. Ano ginagawa? Sugal. Hindi tama yun. No? Pwedeng mawala yung biyaya sa iyo kung ginagawa mo yung pagsusugal. Pambababae. Huwag na huwag. No? So, ibig sabihin, lahat ng binigay ng Diyos sa inyo, ingatan natin yun. Dahil blessing na galing sa Diyos, gusto ng Panginoon gamitin yan para sa kaluluwatian at kapurihan ng kanyang pangalan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, pangatlo, serve others willingly. Dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos, dahil ikaw ay binigyan ng Diyos na mapagkumbabang puso, katulad ni Jesus, na ginawa niya, naghugas ng paa ng mga alagad niya, ng kanyang mga apostol, mag-serve ka rin sa iba. Gusto niyo ba kung malaman kung sino pinaka-greatest sa God's kingdom? Sino pinakadakila para sa kaharian ng Diyos? Who are the greatest? Diba? Sabi ni, sino ba yung boksingero? I am the greatest. Pero sa Biblia, sino yung the greatest? Alam niyo kung sino yung the greatest? Those who serve is the greatest. No? Matthew 23 verse 11. The greatest among you will be your servant. Diba? Lumapit yung mga alaga sa kanya. Sabi ng nanay ng isa, Lord, pagdating sa kaharian ng anak ko, gawin mo siya nasa iyong kanan. Sabi ng isa, yung anak ko naman, gawin mong nasa kaliwa. Sabi ng Panginoon, gusto niyo maging dakila? Kung gusto niyo maging dakila sa lahat, magsilbi kayo sa iba. Serve one another. Mag-serve tayo sa Panginoon. Mag-serve tayo para sa ating kapwa. Marami tayong pwedeng gawin. Yung lang katabi mo ngayon, may nakatabi kang hindi mo kilala, nakipagkilala ka ba? Hello, kamusta ka na? Sabi mo nga sa katabi mo, hello, kamusta ka na? No? Yun ay pagsiserve. Halimbawa, ngitian mo lang yung katabi mo. Hindi mo alam, baka mamaya meron dito, magpapakamatay na pag uwi sa bahay. Pero nangitaan mo at sinabihan mo, mahal ka ng Diyos. God bless you, brother. God bless you, sister. Alam mo, malaking bagay yun. Tama? You serve sa isa't isa. Tama? Kung gusto nyo maglingkod sa isa't isa, sabihin nyo. Sasama namin kayo sa follow-up. Sasama namin kayo sa Bible study. Napakasarap. Alam nyo, napakasarap na maglingkod sa Diyos. Ilang taon ko nang ginagawa yung paglilingkod para sa iba. Pero salamat sa Diyos. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas. 63 years old na ako, pero sinasabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas. Salamat sa Panginoon, pinapalakas pa niya ako. Bakit? I want to serve you, Lord. I want to serve others. Ang kulang ngayon sa mga tao, yung mga magpapagamit sa Kanya. Alam nyo, maraming mga tao na may depression, maraming mga tao may anxiety, maraming mga tao may mga problema. Kailangan ng mga tao ngayon yung makakausap. Yung makausap mo na may maganda kang sasabihin, na makakapagbigay sa kanya ng inspirasyon, magbibigay sa kanya ng kalakasan ng loob. Sa balita, ang napapakinggan niya, puros mga bagay na nakakatakot. No? Lalo na pag sinabing, tumaas na naman ang manok, tumaas na naman ang bigas, tumaas na naman ang bilihin. Tama? Pero, alam nyo, dapat tayo ay naglilingkuran sa isa't isa. Kung nandito kayo, pwede kayo makipag-usap sa mga kapatid, lalo na yung nakikita nyo yung kapatid na malungkot. Baka may problema yan. Natanong mo na ba siya, kamusta ka na? Brother Jess, kamusta ka na?
Praise God, nakita ngayon. No? No, sana ganun tayo. Magmalasakitan tayo sa isa. At pagpapakumbaba yun, kung marunong tayong maglingkod sa isa't isa. No? At pang-apat, pray for a humble heart. Kung wala pa tayong mapagkumbabang puso, idalangin mo sa Diyos ngayon, Panginoon, bigyan mo po ako ng mapagkumbabang puso. Tandaan nyo, sabi sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Diba? Ibig sabihin, kaya tayo nabuhay, hindi dahil lamang sa sarili mo, kung lagi iniisip mo, sarili mo! Hindi ka nagpapakumbaba, isipin mo rin naman yung iba. Tama? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tama? No? So, Lord, bigyan mo ako ng sa mapagkumbabang puso para magamit mo po ako na maluwalhati kita sa buhay ko. Kung may nakikita kang isang tao na kailangan ng tulong, magpakumbaba ka kahit di mo kilala. Sabihin mo sa kanya. Ako nga natuwa, kailan lang nagkausap kami mga kapatid. Sabi niya, sino ba yon? Sino ba yung nagsabi sa akin, Brother Lodi? Yung sabi niya, pinag-pray daw niya, may pinag-pray sa kanya. No? Hindi niya kilala kung sino nag-pray sa kanya. Pero nung nakita siyang parang may problema, sabi, gusto mo bang ipag-pray kita? Alam niyo, dapat ganun tayo, mga Kristiyano. No? Bakit? Malaking bagay na gagawin ng Diyos kung tayo ay nagpapakumbaba at nagpapagamit sa Panginoon. No? So, ang puso na laging lumalapit sa Diyos, laging pinagpe-pray, Lord, bigyan mo ako ng isang humble heart, pinalalambot ng Diyos at binababa niya ang puso ng taong yon. So, pray. No? At panghuli, being humble is forgiving. Kung tayo ay merong puso mapagkumbaba, marunong tayong magpatawad. Basahin na lang sa Bible nyo, sa bahay nyo, Matthew 18:21-35. Patungkol to sa aliping hindi mapagpatawad. No, kung tayo ay mapagkumbaba, kung may taong gumagawa sa atin ng masama, kung may taong nagsasalita sa atin ng masama, kung may taong kagalit ka pa rin ngayon, magpakumbaba ka. Lalo na kung kagalit mo yung asawa mo, wag dapat tumagal ang pag-aaway ninyo o yung conflict ninyo. Dapat magbati kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Di ba? Bakit? Di ba, may naalala ko, nabasa ko sa namatay yung asawa niya kasi hindi niya binati. Nagkaroon sila ng conflict mag-asawa. Yung mag-asawang ito, nakatira sa isang bahay. Nagkaroon sila ng pag-aaway, maliit lang na bagay. Alam mo yung nangyari? Isang linggo na, hindi pa rin sila magkabati. Dalawa lang sila sa bahay, pero di sila nag-uusap. Isang araw, sabi ng asawa niya, hi, galing sa trabaho, pareho sila nagtatrabaho eh. Sabi ng asawa niya, hi, parang gusto nang makipagbati ng babae. Pero yung lalaki, matigas, may pride. Ayaw niya magpakumbaba. Hindi siya umimik. Hindi niya binati yung asawa niya. Ano ginawa niya? Umalis siya, pumasok sa opisina. Tapos, yung babae din, umalis na rin. Nagkahiwalay sila, pumasok sa opisina. Tapos, nung gabi na yon, niyayakap siya ng asawa niya. Pero ginagawa niya, ginaganon niya yung kamay niya. Ayaw niya magpayakap. Tapos, nung umaga, yung asawa niya hindi pa bumabangon. Sabi niya, ba't hindi pa bumabangon? Hindi ba siya papasok? Pero hindi niya kinikibo, hindi niya tinatanong. Tapos alam niyo, pumasok na siya, umalis siya. Yung asawa niya, iniwan niya na sa kama. Pagdating niya ng gabi, nakita niya yung asawa niya, malagim, yung malamig na, bangkay na. Bakit? Naisip niya, kaya pala siya niyayakap ng asawa niya nung gabi na yun, dahil inaatake ng higa yung asawa niya. Pero hindi niya kinibo. Naunawa natin? Ang pride ay kumakain, sumasakmal, nagpapaging pangit ang ugali ng isang tao na may pride at hindi marunong magpakumbaba. Amen? So malaking bagay na aral yun. Sabi ng lalaki, nagsisi siya dahil hindi man lang niyang nasabihan ng asawa niya na patawad, hindi man lang nasabihan niya ang asawa niya na mahal kita, nawala na yung kanyang asawa. Namatay na.
Ang pagsisisi ay nasa huli. Pero tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon lagi na magpakumbaba at magbago. Amen?